Legend in the making, si Sergeant TJ Mangalay dito sa 37th Infantry Battalion dito sa Libak, Sultan Kudarat. As in, hindi ako nagbibiro. Dahil siguro mahigit 1,000 na yung na-interview ko. And na-feature ko na sina Choi de la Sala, sina Boborge de la Serna, na-feature ko na yung mga matitibay na Rangers. Pero ito si batang-batang Ranger, si Sergeant TJ Mangalay, SR Class 188. Masabi kong legend in the making siya dito. Ikukwento niya yung mga kabangisan niya, pero special request siya ng kanyang brigade commander na i-feature. Because yung mga achievements niya, maalala ko tuloy sina Bobords nito eh. Mga achievements niya, lalo na as platoon sergeant ng scout platoon, ay siya nagdadala. No offense, pero wala siyang dalang officer. Siya ang leader. At hindi biro-biro ng mga achievements ito. Karangalan ko na i-present ang mga war stories ni Sergeant TJ Mangalay. Itong una niya, mga introduction sa gera-gera. Ito yung encounter lang niya na hindi pa siya scout platoon, hindi pa siya ang nagli-lead. Ito yung una, yung sa Ripside daw na Mustafa. Okay, buddy, go. Magandang umaga sa lahat, lalong-lalo na sa tagapanood at sa buong Ranger sa buong mundo. Kung nga pala si Sergeant TJ Mangalay, 872476 Infantry Philippine Army. Na-assign dito sa 37 IB, Libak, Sultan Kudarat. Platoon Sergeant ng Scout Platoon. 17 years in service and 9 months. Aking mga experience since ako'y na-enlist sa Philippine Army. Doon sa SPMS Box, na-encounter kami ng 5 to 5. So, hindi pa ako platoon sergeant that time. Isa po akong medic kasi specialty ko din yung medic. Nag-LD kami ng madaling araw. Isang platoon ng composite kami noon ng 3 platoon. So, kami yung trail platoon. Kami yung pinakalas. So, nag-briefing kami ng aking officer and din ng aking platoon sergeant that time. Sa BIF pa yun yung kalaban namin. So, sa madaling araw na yun, nag-initial yung aking platoon leader na yung location ng kalaban sa north portion. Sabi ko sa kanya, sir, yung area na yan, sir, in case na magkaputukan tayo, maraming yan, sir, puno ng nyug. So, doon tayo sir, initial dapa lang. Kasi alam ko sa mga kasamaan ko, hindi rin kagaya sa amin na pwede kami magtayo. Yun yung paborito namin. Yung magkapupukan ng harapan. So, hindi ako nagkamali. In short, alas 5 ng madaling araw, binuga na yung leading team namin. So, yun na. Sabi ko, ito na sir. Inaantay natin. Pukpukan na. Yung leading team, binanata na nila yung leading team namin. Kami nasa trail team, nag-antay lang kami kung saan yung magmamaneuver yung kalaban. Nantay lang namin kasi makikita mo lang kasi malapit na sa 70 meters yung kalaban. Yung mga ligaw na tropa nila. So, sinabihan ko yung tropa ko na wag muna paputok. Kalma lang, sabi ko. Observe. Ayun na. Buga na yung sarapan namin. So, sabi ko naman sa katabi ko,
Kung alanganin ka, tago ka lang, sabi ko sa kanya. Si ang bala, dito na sa harapan natin. Kung nakikita mo yung basyo ng importin, garan, nasa harapan na natin. Yung lead ng dulo ng bala. Sabi ko, patigasan to. Sino yung matigas sa atin? Sabi ko sa kanya. Pero kung alanganin ka, di, tago ka lang. So, yun. Sa katagalan, grabe kalakas. Kung gaano kalakas yung leading platoon, ang putok nila, ganun din kalakas yung reply sa amin. So, alam naman natin yun doon sa 2nd District. Maraming bala talaga na ibubuhos ng kalaban doon. Sabi ko sa kanila, relax lang, sabi ko. Antayin natin yung maneuver nila, sabi ko sa kanya. Yun na, hindi nagkamali, nagmaneuver sa puwit namin. Kasi alam ko din yung discard nila doon eh. Yung magpitik lang sa harapan, mayroon nagmamaneuver sa likod. Sabi ko, walang magpa-compromise muna sir, sabi ko sa kanya. Wala mo na magpa-compromise sa atin. Talagang mamaneuver yan sila. Alam ko yung kanila, diskarte din dito eh. Kahit na sabi ko bago lang ako dito. Pero sa mga naunang mga senior, mahilig na tayo magtanong-tanong. Kaya alam ko yung laro dyan sa, sa SPMS Max. So, yun nga. Grabe na yung kuha namin, magbagan. Kasi lahat na ng unit na nandoon, na-deploy, encounter na lahat. Wala nang reinforce sa ibang unit. Wala ka nang maasahan kasi lahat na eh. Naka-encounter na rin. Lahat na ng division operation yun eh. Sa katagalan, yun nga, kasamaan ng naswertihan yung isang kasama namin na officer. So may tama siya, tinakbuhan ko naman. Nag-treat ako sa kanya. Tinulungan ng kasamaan ko na train din sa medic. Nailagay namin doon siya sa safe area. Yung encounter namin doon, simula kami alas 5 ng madaling araw, natapos kami 5 p.m. ng hapon. So lahat na yun. Sabi ko sa mga kasamaan ko, budget lang yung bala natin, huwag natin ibuo sa kanila kasi dipinsa na rin natin yun sa mga reinforcement ng kalaban kasi alam namin, pintakasi talaga yun yung dating doon. Pag hindi tayo maro-maro, nako, delikado yun, na maubusan tayo ng bala. So yun, nagkalma lang yung mga tropa ko. Sa mga katabi ko, napakalma ko naman sila kasi doon na parang nakita ko din na alanganin na yung mga kasamaan ko eh. Sabi ko sa kanila, relax lang. Lahat ng didikit sa atin, yun na, bugahan nyo na. Lahat ng makita nyo. Huwag nang waswas lang ng waswas na hindi pa natin makita yung kalaban. Simula nung mga na-experience na yun, doon ko rin na kuha yung mga experience na yun na isi-share ko sa ngayon sa mga kasamaan ko, lalong-lalo sa mga bata pa sa serbisyo. Sabi ko sa kanila, pag nalipat ulit tayo sa ganong area, so ingat lang, tipid talaga sa bala, yun sabi ko sa kanila. Palagi kong nire-remind na yung bakbakan dyan sa FSMS box, hindi yan padamihan ng bala, sabi ko. Pamaruan, diskarte talaga. Dahil kung wala kang sinasandalan sa katawan mo, tago ka lang muna, sabi ko sa mga kasamahan ko. Pero kung meron, yun talaga, paborito ng yun, mga kagaya natin. So, sa awa ng Panginoon, naka-exit kami na kumpleto. Mahal na Diyos. Naka-exit kami doon sa Old Capitol ng kumpleto. Yung una mong yun, TJ, anong buwan mo nun? Yun yung unang, ko sir, na talagang wanto sawa talaga sa pukpukan sir.
Hindi maubos-ubos eh. Palitan-palitan sila ng grupo sir. Tapos ng isa na naman ulit. Salpak na naman ulit. Pag medyo naubusan ng persa yung isang kalaban, pasok na naman yung isang grupo nila. Pero bakit ka no nerves na no nerves? Yun nga sir eh. Malakas yung tiwala natin sa mahal na Diyos sir at sa mga nagbigay din sa atin ng tapang sir. Para doon sa mga taong hindi sumusunod sa magandang paraan. Hindi patas ang ginagawa sa pamumuhay sir. Naalala ko tuloy yung aking lead scout na si Bobby na dati sa'yo eh. Dahil ganyan din. Cool na cool din si Bobby magkwento eh. Pero yung una mong encounter na yan, gaano ka confident ka na? Kasi matindi itong mga record mo eh. Matindi dito. Yung mga susunod mo na kwento na ang binyag mo pala sa SPMS box. Ano yung kwan mo nun? Yung, Kasi sir, doon ko talaga na-observe si parang parang naka-shield ka. Tumayo ka sa harapan ng kalaban mo. Parang niluwa lang yung mga bala sa harapan mo sir eh. Sabi ko, ito na yung sinasabi yan sir eh. na-testing mo ba talaga doon? Yes sir. Kasi nga, Kaya yung ikwento mo nga ulit. paano mo na-testing? yung sir, yung kasama ko, may kasama ako sir eh. Habang siya nakadapa pala sir, nakadrop. May nakatayo man ako sir. Yung tagos ng sir, bala, dito sa isang puno sir, isang nyug. Sa isang nyug, dalawa kami doon sir. Yung tagos ng bala sir, doon talaga sa amin sir. Tagos yung sa gilid lang ng nyug. Doon talaga tumatagos yung bala. Sabi ko, saan pumunta yung bala na yun? Nung tiningnan ko sir sa paa ko sir, nandun yung 4 na lead dun sir. 4 Tumama na lead. sa'yo? Nandun yung sir, nandun yung kalaban sa harapan namin. Naka-drop lang sila sa mga 70 meters to hindi na siguro maabot ng 70 meters. Pagitan lang yung sir eh, dike lang yung pagitan, tapos diyan na sila nakakampo. Doon ko na grabe ang confident ko sir kasi ito nga talaga. Ito na, masubukan na. Yung kasubukan na. Oo. Anong feeling ba na, yung first time mo ba masubukan yung dala-dala mo noong panahon na yan? Yes sir. First time. Kasi, yun talaga yung, talaga yung binyag ko sir eh. ano no? Doon talaga ako na binigan na isang araw talaga sir eh. 5 to 5. Takbo lang ng takbo ako doon sir, ginagawa ko sir eh. Dahil, yung mga kasama mo medyo, hindi, alam ko kaso, ang okay. laban kasi dyan eh, na gano'ng kabigat eh. Yun nga sir eh. Kaya yung ginagawa ko doon sir, takbo ako doon sa isang squad. Sabi ko, wag muna kayo mag-atras. Drop lang kung alanganin. Harapin niyo yan. Takbo na naman ako sa gitna. Takbo na naman ako doon sa pinakadulo sir. Sabi ko, wag niyong alisan yung posisyon natin. Pero, PFC pa ako noon sir. PFC. Kaya, siyempre, ano ka pa nun? Hindi ka pa team leader, hindi ka Hindi pa pa, platoon sergeant. Kaya, pero para PFC, nagtatakbo at sinasabihan yung mga senior niya na Yes, walang sir. atras. Ba't mo ginagawa yan nun? Dahil, Ayaw ko rin sa mga kasamaan ko sir na yung mga naunang mga senior sir na mga advices nila, yung tinatawag na maubiran sir, yun yung pinakamahirap. Na dapat hold the line, walang aalis. Kasi mahirap yung maubiran tayo. Kaya sabi ko sa mga kasamaan ko, sinunod ko rin yung mga senior na nauna, yung mga legendary din ng mga senior dito sa 37 sir. Ayun dapat ang gagawin. May mga history naman sir eh, na mayroon tayong mga legendary talaga na mga trupa din. Walang alisan sir. dito sa 37. Yes sir. Pero ako, sabihin ko sa'yo, talaga magiging legendary ka rito. Pero yung una mong kwan, sinong naririnig mo naman ng mga legendary rito sa 37?
Ano naman ang galawan nila? Nung pagpasok mo pa lang dito, Ganun din sir eh. Halos lahat makita mo din sa tropa ang kwentuhan. Puro nakatayo lang sir eh. ganun ba? Oo sir, nakatayo lang. Yun din yung mga ginagawa namin sir nung nalipat kami hanggang ngayon sir. Sabi ko sa mga siguro sa mga hindi rin na inaasahan. Mabigat na siguro yun na mga kasalanan sir. Hindi natin sasabihin kung taga saan ka, pero talagang grabe yung tiwala mo sa kargada. Yes sir. Ano yun, sa lolo mo o sa tatay mo? O... Sa simula pa yan sa lulo sir. Talagang Pero- ano na, pinamana. Yes sir. Yun yung sa una ko yun sir. Hmm. Yung sa nung naglipat kami sir. Ano naman ako sa ibang concept. Bang ano naman. Yes sir. Yung talagang history din sir na wala. Ito kasi, baga ngayon, katulad ni TJ ngayon, again, siya ang nagdadala lang ng EP, Enlisted Personnel Led, ang kanilang scout platoon dahil sobra yung achievements nila. And yung unang episode niya, introduction lang muna sa unang salpak niya dito sa 37 IB. Ang susunod niya, ito na, yung mga, I would dare say na maging legend si Sergeant Mangalay dito sa 37 IB. SR Class 188. Shout out sa kanyang pinakamabait na course director, si Ranger Don Kabutahe. So ito yung first episode.